Hi mga ka-planters! Kamusta po kayo? This is me again, your Mommy Lovely. Kung mahilig po kayo sa mga halaman at kung bago po kayo sa aming channel, please remember to subscribe at pa-like and share na rin po ng video na ito. For today's vlog ay finally maibabahagi ko na po sa inyo ang mga halaman po na kinailangan po natin mairepat agad-agad. So kung napanood niyo po ang vlog na ito po yung mga halaman na ipapakita ko sa inyo. At kung hindi niyo pa po napapanood ang vlog na yan, ilalagay ko po ang link sa comment section at sa description box below para mapanood niyo po right after watching this video. First on our list ay itong napakagandang cardboard na ito. At kung mapapansin niyo po, yes, nagbulaklak siya. So right after ko po siya mairepat, after ilang days, ay ayan, nagbulaklak siya, diba? So parang nag-enjoy siya, natuwa siya na finally ay nairepat siya. So imagine from a very small pot of cardboard nung nakuha namin siya. Ayan, ganito na ho siya kalusog and ganito na rin ho siya kaganda. Pero usog. Next naman po ay ang napakaganda rin na Mirabilis. Ayan. So, itong Mirabilis po na ito, nung inirepat ko po siya, tinanggalan ko siya ng 2 dahon. Tapos medyo binawasan ko rin siya ng ugat. Kasi ay hindi nakagandahan yung mga iba po niyang mahahabang ugat. So, para mas mapabilis yung kanyang pag-establish and hindi siya ganun magtampo, binawasan ko na lang siya ng 2 old leaves. Kaya kung mapapansin po ninyo, ayan. So ito, medyo bago-bago pa yan. Also this one and this one. So ito, kinip ko na lang to pero malamang, tanggalin na rin natin siya pala. Ayan. So, tanggalin ko na rin pala siya. Ayan, tinanggal ko na rin yung isang dahon kasi hindi na rin pala kagandahan. So, para at least fresh, kahit na 3 dahon na lang yung natira sa kanya, at least makakapag-start ulit siya, diba? So, ganun lang yun. Kapag may mga hindi magaganda nangyari sa buhay natin, diba? At kung makakaiwas naman tayo, tanggalin na lang natin para maka-recover tayo, maka-move on, at mas gumanda pa. Tulad ng Mirabilis nito. Ayan, next po natin ay ang napakaganda at maganda rin si Goldie Eye. So, di ba, nung inirapat natin siya into a much bigger pot, mas malaki pala siyang tingnan talaga. Tapos, mas nakakatuwa. Hindi ko in-expect na ganito na pala ka-widespread yung kanya pong mga leaves. So, this Goldie Eye, sobrang root bound siya. Kung mapapansin po niyo, itong roots na ito yung parang pinakamagulang niya na ugat. Kinat ko yan kasi nakadikit nga po siya sa simento, sa floor. So, I needed to cut it. Tapos, ayan. So, sana hindi naman siya ganun magtampo. Kasi sobrang nakakatuwa. Diba, dati pangarap lang itong Goldie Eye na ito. Kasi po, nalaki dito ng malaking-malaki talaga. So, ayan. At least, nairipat na natin siya, diba? Ang cute-cute niya. Ayan. At ang next naman po ay ang aming mother plant ng SP Columbia. Yes, mother plant na po ito. And may 3 dahon po ito bago ko siya irepat. Tapos yung newest leaf niya kasi, ang ganda ng aerial roots. Tapos fully unfurled na rin siya. Kaya kinat ko na siya para i-propagate naman natin. Para magkakaroon na tayo ng 3 pots of SP Columbia. Hopefully. So this SP Columbia po, kung papansin niyo, ganyan po kaganda yung kanyang dahon. But since mother plant nga po ito, so hindi siya talaga ganun kadaming dahon. Kasi nga po, 2 leaves na yung aking napropa sa kanya. And thankfully, both are successful naman po. So ayan, abangan ulit natin na magkaroon siya ng suloy para maipropa ulit natin siya. Ayan, and last but definitely not the least, ay ito naman pong aming si Anthurium Foliage White Series. Ayan, so diba dati po, parang ganitong pot din siya nang galing, yun nga lang, mas maliit dito. So after ko siyang mairepat into a much bigger one, parang lalong lumaki tingnan yung kanya pong dahon. Tapos ang nakakatuwa po dito, napakasipag rin niya talaga magdahon pero usog. Kasi nga po, diba, na-share ko sa last vlog na nakain ito ng maraming suso, ng maraming pong snails. So, napaka-lush nito. As in, sobrang lush din po nito. Almost katulad siya ng pagiging lush ni cardboard kanina. Yun nga lang, talagang gustong-gusto siya ng mga snails. I don't know why. Gustong-gusto siya ng mga suso. Kaya naman po, naubos, kinailangan ko tanggalan yung mga pangit na dahon para naman
para maganda rin siya sa mata, para maganda siyang tingnan. Kasi, tingnan niyo naman, oh, 'di ba? Nagsimula po ako dito, baby pa lang din. Tapos, hindi ko akalain na lalaki siya ng ganito talaga. Yan, and pakita ko lang po sa inyo kung gaano po ka-root bound ang atin pong si Antfall. So si Antfall po kasi, kung mapapansin po ninyo, nililinis ko talaga yung ugat niya kasi po ay medyo marami siyang langgam na item. So, ayun. So, kailangan ko siyang linisin. Kailangan ko siyang sprayan ng tubig para po at least ay maging okay. Mas fresh na fresh siya once na mairipat po natin siya. So, nakakatuwa lang kasi hindi ko talaga in-expect na itong halaman na ito ay lalaki siya at gaganda ng ganyan kalaki at gaganda siya ng ganyan kaganda pa rin yung kanyang variegation. And that's it lang po muna for today's vlog. Sana po ay natuwa kayo at naligayahan po sa mga ibinahagi kong halaman na akin pong kakarapat lang. Abangan po ninyo kasi may mga ikinat po ako na ilang halaman din po na for propagation. So, yun naman po ang ating ibabahagi at isi-share po sa ating susunod na video. Kayo mga ka-planters, nag-e-enjoy din po ba kayo mag-repat? Especially po ng inyong mga nangangailangan na rin i-repat ng mga halaman? Please let us know by commenting it down below. And plus, medyo maganda po ang panahon natin, hindi po siya ganun kaaraw. Kaya po nung mga nakaraan ay talaga, inisa-isa ko na talaga silang i-repat. So, that's it lang po muna for today's video. Ingat po tayo palagi. Have a good day and God bless. And hi mga ka-planters. Share ko lang po sa inyo yung mga new leaves po na ilan po sa ating mga collection. So ito pong Tycons na yan. Ito po yung mother plant namin. So diba nagkaroon na siya ng, after ko siya i-propagate, ito yung kanyang naging first leaf. Tapos ngayon, may second leaf na agad. O diba, nakakatuwa naman. And then, ito naman po yung aking very first propagation po ng Tycons. Inap ko ito for selling, so hindi siya na-sold. And ngayon, may panibagong dahon din po yan na pa-unfurl. And as you can see, kahit na sariwang-sariwa pa yung dahon niya, kitang-kita agad natin yung ganda ng kanyang variegation. So, okay lang, kahit hindi ko na ito ibenta kasi napakaganda niya. Oh, diba?